We are here at Barangay Pantal to conduct an interview regarding the various challenges and concerns faced by our community. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Norma M. Tabonda, dating punong barangay ng Barangay Pantal for 13 years. Is there anything you can do about po dun sa rough road sa lapit po sa Doña Concha? Yung Pan Road na yon, nung punong barangay pa ako, meron po akong pinirmahan na 10 million worth ng project na yon. And as of this time, the project is still ongoing at continuous pa yung most probably the engineer has stopped it because the budget has not yet been arrived. Kaya pag nag-arrive na yung budget, i-continue po nila yun. Okay. Kung kayo pa po yung kapitan, ano pong magagawa niyo dun sa road na yun para mapaayos po? Pansamantala, pag wala pa yung inaantay na budget, of course, lalagyan natin ng ng magandang klase ng bato para yung bato-bato doon na rough road ma-minimize yung mga lalo na yung mga tricycle driver, masisira yung mga nila, mga motorsiklo nila, kaya tatabunan natin ng medyo pino na buhangin. Din yung aware po ba kayo na may may court po doon, half road, half court din po, doon sa Zone 5? I know that half court is a violation of the road. Kaya lang itong mga kabataan, masyado silang matigas ang ulo. Although, before, nasabihan na namin yung mga kabataan doon. But as of this time, I don't know kung ipinagpapatuloy pa nila kasi alam nyo naman na hindi na po ako ang punong barangay. Kagawad Peter Aquino. Pedro Jose Aquino, Peter Aquino. Kamusta naman po yung pag-ano sa Barangay Pantal? Pag-asikaso po gano'n. Hindi naman pina-stress. Hindi naman okay lang kasi basta kung nakagaya ko, duty ko. Kasi lahat kami nakakagawad, may everyday duty kami. Kaya sa akin, ako yung naka-duty sa Sabado. So, from 8 a.m. to 12 noon, so duty kami noon, tapos lunch break namin, tapos 1 to 5 p.m. duty na namin, tapos sa gabi 9 to 4 p.m. ay 4 a.m. So ayun ang buwan. Dahil talagang Alternate po. diretso yun. So 8 to 5, 1 to 8 to 12, 1 to 5, 9 to 4 a.m. Diretso yan na kwan. Kasi ang inaano namin pag kwan. Kasi ang pag 10 a.m. nag-duty na kami. Dahil ni-implement namin yung kwan, yung national ordinance na kwan, yung curfew hours para sa mga minors. So, unlike dito noon, pag kwan, mga 10 o 11, yung mga minors dito nagkakalat-kalat dyan. Kasi free wifi kami. Nandito sila tapos sa mga ngingay nila. So nakaka-store po. So at saka gusto namin ang proteksyonan yung mga minors. So pagdating ng tinem, nag-iikot na kami para maano yung mapala pa. Kasi gusto namin nasa mga sila ba sila. May curfew na po. Oo, may curfew na kami. So kung minsan mga taga-Paritaw, mga paho, mga ibang barangay, pag nahuli namin sila, iano namin sila sa custody namin, ang barangay custody namin. So, dito sila, manatili sila dito hanggang alas 8 ng umaga. So, hindi sila pwedeng umalis hanggat hindi sila kukunin ng parents nila. So, parang magiging lesson sa kanila yun na pag hindi namin sila inaano kagad na para at least sunod, hindi na nila gagawin yun. Para matutunan. Pero pag nandito sila, sila yung filatum sila sa amin dahil naka-wifi sila, complete sila ng merienda, tapos pagdaling ng umaga, tinatanong pa sila ni Kapitan kung ano yung gusto nilang almusal. Open po yung barangay niya para po. Oo, sa kanila. Hindi namin sila yung
yung kinukulong na parang diniditino, ayan, hindi, open lang sila. Basta, pwede lang silang lumabas pag kinuha sila ng parents na dito. So, yung ano po, itatanong ko lang yung problema po sa inyo about nga po dun sa rock road, dun po sa may Doña Consuelo sa crossing po. Ano po, yung first question po dun, is there anything you can do with that po? Ano po pwede nyo gawin para po maano po, maayos po dun? Buwan yun, ang gagawin namin dyan. Buwan yun, pupunduhan namin yan para, kasi yung shouldering niya parang hindi nila nilagyan ng kuwan. Dapat yun, yung shouldering niya, tatabunan yun para kuwan. So tapos yung bitak niya, parang risky sa mga kuwan, mga nagmumotor. So, kuwan yun, kasi ang kuwan namin, ang session ng first week at saka second, first Sunday at saka third Sunday ng kuwan. So, gagawin ko yung motion na yun para at least namin yung concern para pag kasi delikado yun. Pero pag may punto na kami, ano na naman. May tutulong po ba yung mga kabarangay niyo po para po dun sa para po dun sa daan na yun? May tutulong po ba sila sa inyo para po mas mapabilis paggawa sila? Kung magiging pag sila yung bayanihan na makikipag na sila yung maging concern sana sila sa barangay ko na. So dapat yung voluntary na mag-ano sila. So buwan yun. Kung tutulong sila di okay, salamat. Ganun pa din. Kasi yun naman ang ano namin dapat makipag-participate yung mga kabarangay namin at saka makipagtulungan din sa amin. Kasi hindi naman namin lahat malalaman kung ano yung problema ng barangay kung hindi nila sasabihin sa atin. Yung ano po pala, aware po ba kayo dun sa mga naglalaro po dun sa may dun po sa Doña Consuelo? Mga nag-basketball po dun ng mga lalaki. May ring po kasi dun sa gitna po ng daan. Dun po sila naglalaro ng basketball. Saan yun yung Sa may Doña Consuelo. ay doon yung Consuelo. Saan yun? Doon? Opo. Hindi pa ka namin. Ang alam lang namin kasi yung dito lang. Pero yung sa doon yung Consuelo, yung sa kalsada doon. Opo. Yung Zone 5. Ha? Zone 5. Sa Zone 5 daw. Wala pa kaming control ng doon. Hindi pa namin nakita yung... Ang alam lang namin dito yung dito lang sa Sunto. Yun lang. Yung ano po yung mga nagbabasketball po dun sa gitna po ng daan sa Doña Consuelo, hindi pa po kayo aware dun? Ngayon ko lang nalaman yung dahil wala naman kami nakikita ng sport pa dyan dati. Yung half court na basketball. Kapag po kasi dumadaan po kami doon ng pinsan ko po, may mga naglalaro po doon ng mga lalaki. Tapos po, ano po, sabayan pa po ng pulong daan po gano'n. Baka po, paano po kapag may mabundol po sa kanila gano'n? May magagawa pa po ba kayo doon para ma-prevent po yung gano'ng behavior nila? I-check namin yung kwan kasi ang alam ko lang dito kasi pero ang ano namin ang gusto na kung sakaling makita namin yun kasi sasabihan namin sila na kwan na first kung sakaling may mga dadaan so malayo pa lang yung dadaan huwag na silang maglaro kung magabigyan nila ng yung kwan tapos yung first kung sakaling mga kabataan niya, siyempre sasabihin din namin sila na yung mga dadaan, re-respetuhin ko lang. Kasi kung minsan yung mga kumasano maganda, pupito sila yung calling cards, gano'n. So hindi pwede yan, dapat magkaroon sila ng kwan, yung respeto sa mga, kung sino man yung kabarangay man o hindi, kwan yung bibigyan nila ng kwan, respeto. So, 20 meters away pa lang yung mga darating, dapat stop na yung kwan. Laro po nila. Pero kung maaari, bawal kasi yun. Possible po ba na may upcoming project on building a proper court in the Doña Consuelo Street po? Yung Ano po, possible po bang magkaroon po ng proper basketball court po dun sa Doña Consuelo? kung sakaling Last question. sa Doña Consuelo,
Yes, kung sakali pa. Kasi gusto rin namin, kaso nga lang problema kung minsan. Kung possible na magkaroon ng kwan kasi kung i-request namin. Kasi gusto naman nila, di ito naman before noon, bago ito i-constant. Gusto nilang paglagyan noon, dyan sa ito niya Consuelo. Kaso nga lang kung ang court, ginawa sa high school, kung minsan yung school kasi, kumbaga, pinipigilan yung mga kwan, yung mga kung minsan wala nang hindi na sila maglaro doon. Kasi kung minsan nga nasisira yung mga halaman nila eh. Nasisira yung so, kung minsan pa yung mga ibang kwan, pasponsan na lang sila umiihi ganun. So yung proper hygiene ng school na sisira. Tapos yung ganyan. So yun, siguro pero kung sakaling magkaroon ay kwan kami, gusto namin maglagyan ng kwan. Kasi pag nagkaroon ng kwan doon, nagkaroon ng covered court. So at least maraming benefits kasi yung video ng covered court. So first, and then yung kung sakaling gusto nila ng program ko yan. Kaya ano, at saka at the same time, pwede rin gawing evacuation center yun. So i-ano rin namin yun, i-consider namin yun as kwan. Tignan po, ano po pangalan niyo? My name is Zeus D. Sarmiento. Speaker person of Barangay Mantal. Kamusta po yung pagiging SK chairman niyo dito sa Barangay Mantal? Ang ngayon mo naman ang kalagayan ngayon. Well, currently, we are in the process ng pag-renovate ng aming court. So far naman sa aming almost 2 years na term. Maganda naman ang mga results ng aming projects, activities. Naging progressive naman yung mga kabataan sa Mantal. Skills of education, sports. So all in all, very good progress naman ang aming status naman. Evidence po. Aware po ba kayo dun sa half-court po dun sa may Doña Consuelo Street, dun po sa may gitna po ng daan? Mga naglalaro po dun ng mga girls po dun. Meron. Ano pong pwedeng gawin din para ma-prevent po yung ganong behavior? Kasi po, baka po kapag may dadaan po dun na na sakyan po, tapos po sa gitna ng daan, baka may mabundol po dun. Well, yung mga gamit kasi, hindi lang doon yung may half-court na may kalsada. Meron din dyan sa zone 2, dyan sa may bandang papuntang doon yung considerang. So, yung mga ganun naman na established na mga half-courts, naging tradition na pati sa atin yun. So, yung Philippines, yung basketball enthusiast sila. So, kahit saan naman nilagay yung mga court, basta lang mga kalaro. So, sa question naman na para maging safety naman sila. Basta ngayon, hihingin kami ng mga lugar o pwede kami kumausap sa ng mga may mahari ng lupa na pwedeng paglagyan kami sa Mantala para nga prevent yung mga accidents habang naglalaro sila. So, yun yung mga isang kailangan namin gawa ng parang ngayon as of now. Pero, share ko lang sa inyo, meron kaming mga bagong half-court na maayos yung location niya, hindi siya nakabalangka sa kalsada, sa Sitio Magdiala. So, established yan last year lang, na-grade namin December 2024. So, sa ganung paraan is may mas magandang paglaruan ng mga kabataan dito. No? And then, yun nga, nasabi ko kanina, yung plano namin sa mga half-courts na naka-designate sa mga daanan, you will find a suitable place to pagpalipatan para mas safe yung paglalaro. Is there anything upcoming project on building a proper court in Doña Consuelo Street po? Yes, meron namang time and planning. Parang yung sa Sitio Madriaga, ginanong talaga namin yung ginawa namin ng paraan para magkaroon ng proper place. And then, yung sa dalawang nakalocate sa kalsada na half-courts, we are planning on where and when namin ito gagawin. At most especially, kailangan naman mag-allocate ng funds. Hindi magsiguro na kahit isalpak mo lang din yung court, okay na yan. So, marami ka pang kailangan pagawa din, like yung ilaw, ganyan. Pinitin na makapagpaganda ng lilipat namin ng court. Do you need any help from your organization?
Yes naman. So, very good relationship naman ang barangay council at SK council. Actually, yung effort namin sa Madriaga is joint project yan. No? Joint project ng SK council, ng barangay council at Office of the Vice Mayor, yung Vice Mayor Pinamador. No? So, yung question mo kanina na kung kailangan pa namin ng help ng barangay council, most especially is, no? So, because dito sa Bantal, every event, every project, include ang barangay at SK connected lang. Lagi yan. No? Kung may activity man ang SK council, laging kasama ang barangay council. Kung may activity naman ang barangay council, laging kasama ang SK council. So, good harmonious relationship sa trabaho ang barangay at SK council. So, kailangan namin ng tulong nito. Last question po. Ano po yung gustong-gusto niyong mangyari dito po sa Barangay Pantal? Ginagabulan man talaga namin sa Barangay Pantal is kahit pa parang mas makilala ang Barangay Pantal in a good manner. Like, Barangay Pantal ngayon, kumpara noon, ay maliwanag na, halos lahat ng kalsada, maliwanag, may ilaw, may CCTV. And kami ang pinakaunang barangay dito na nagtatapos ng mga Christmas decorations. Over pa lang, may ilaw na dito. No? So, isa yun sa improvement ng Barangay Pantal. Nakilala ng Barangay Pantal sa ganung paraan. And then, nagkaroon din kami ng bagong patrol dito after how many years. Isang improvement din sa amin. Nagkaroon din ng strict na pamamahala yung para noon. Nagkaroon na po ng curfew. Nagkaroon ng curfew. At I'm very proud naman to say na wala namang pinipili dito kung sino yung makapabayolate sa yung bibigyan ng sanctions. So, in the near future, we are looking forward na mas ma-improve pa ang governance sa Bantal, mas ma-improve pa ang facilities dito sa Bantal, at mas makilala ang Bantal na one of the fastest improving barangay sa Manawan. So, yun lang naman ang ay ng barangay at SK council. So, naman, sa side naman ng SK, mas gusto namin sana in the near future, mas maraming makapasok sa mga scholarship programs, mga TESDA programs, mga livelihood programs, kasi yung mga usual projects ng SK, yung mga paligaran, yung mga kalimutan yun, yung naman yung mga nadala. Mas maganda sa amin, mas mailapit ng mga kabataan sa Pantal sa pang long term na programa like mga banggit for education, livelihood, ganyan. So, yun ang inahay namin within the next following years. Ayun lang po.